The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, "O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools, did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the first part of the Catechism, which is faith. Again, there are three means to achieve eternal happiness: faith in the truth of the Gospel, obedience to His commandments, and receiving the grace in the sacraments. These are the three ways to achieve eternal happiness. Again, we're still on the first part, which is faith. And there's a requirement of us to know God in His perfections, in His attributes, His will, His plan, and His grace. So ang focus natin padayon gihapon sa pagkilala sa Dios. Gani ang pamangkot, paano makilala sang tawo ang Dios sa iya pagtuo? Duha ka pamaagi. Una, ang tawo amo ang mangita sa Dios. So tun-an niya ang Diyos, parti sa Diyos, tun-an niya. Ikaduha, ang Diyos amo ang manaog kang magpakilala sang iya kaugalingon. Di ba? Paano kami makakilanay, kilalanahay? Ako ang makadto sa iya o kung siyang makadto sa ako? Paano kami makakitanay? Duha. Ako makadto sa iya, kung siya makadto sa ako. May mga tao nga gusto nila makilala ang Diyos nga sila mga budlay. Kilalahon nila ang Diyos paagi sa microscope. Kilalahon nila ang Diyos paagi sa telescope. Kung hindi gani matuyo, maigo sang telescope nilang Diyos, niya siling nila wala Diyos. Kaya nagsalig sila sa ila instrumento, ila kapasidad. Siyang mahimo hagdanan pasaka sa Diyos. Tower of Babel, hasta ka lang da. Bisan ano mo kaalam, hindi mo madabot ang Diyos. May knowledge ka lang sa Diyos. May clues ka lang parte sa Diyos. May mga hints and signs ka lang pointing to God. Pero hindi mo siya madabot. That's why kinahanglan nga ang Diyos among manaog kag magpakilala sang iya kaugalingon. Sa Bible. That's why ang Bible, revelation sang Dios. Gusto mo makilala ang Dios nga siya gid nagpakilala kung sino siya? Bible. Okay, so granting nga muna ina, Father, makilala ko man ang Dios paagi sa nature? Yes, pwede. Pero you only know the painter paagi sa iya paintings. Kung amo nang pamaagi mo,
You do not know the painter himself, but his paintings. Pwede mo man na makilala mo ang author paagi sa pagbasa sang iya libro, bisan wala mo siya na-meet niya ariya pro administrasyon iniya kontra administrasyon mabalaan mo siya paagi sa iya patterns, sa iya footprints, so to say. Kuring ni, pero ay mo kita ang kuring, amo ni footprints ni sang kuring, ido na footprints na sang ido. So makilala mo bisan wala mo makita tungod sang ila footprints. The same sa Dios, makilala man nato ng Dios tungod sang iya footprints in nature, iya majesty, iya variety. Butang balon ng Dios, rich in variety ang iya attributes. Kaya gina-share na nato ng attributes siya sa kalibutan. So iya grandiousness, iya love, iya simplicity, iya providence, iya justice. Makilala mo siya sa iya work, pero outside sa iya, hindi mo siya makilala as He is. Pwede, kung himuon na sang tao, madabot siya man ng Diyos, pero tama ka budlay, kag tama kalayo, kag mga budlay gid siya. Imagine na dito ang Diyos, ako malakat pakadto sa iya. Tama ka budlay para sa akon. May kaduha nga pa maaging gagin pahapos ang Diyos. Manaog siya. Second person. Didto gid halin. Didto gid sa tagipusoon sang Diyos. Diyos gid mismo. Pero manaog siya kag mahimo nga tao sa persona sa ngaton Ginoong Hesukristo. Kag siling ni Kristo, ang nakakilala sa akon, nakikilala sa Amay. Kag kung gusto mo kung ano dito sa punta, pamati ka mo sang hambal ko, kay tudluan ta ka mo kung ano dito. Gin-reveal sang Dios ang iya mismo kaugalingon paagi sa pagpadala sang iya bugtong nga anak. O karon, gusto mo makilala ang Dios, pero wala ka sang iya anak. Ara na gid nga hapos. Dito na siya naghalin. Di patihan mong ginapanghambal ya sa Biblia. Haboy ba lang kay Christ? Hindi ko magpatay kay Christ. Wala Christ. Madabot mo man ang Dios. Bro, budlay. Kag hindi lang budlay, sala pa kung kaisa. Sala. Pero ini, pamatian mo iya pulong, hindi ka makasala. Hindi magsala. Hindi mo lang mahangpan, pero true. That's why iban nga relihiyon, nga wala Jesus Christ, ga-search for God, kag daw ano ka budlay sa ila. Di nila mahangpan, budlay. Wala Christ mo. Wala Christ. Sino nang tudlo sa ila? Kung sino to si basta. Kung sino nga mga founder nila sa religion, hindi ako mag-mentionar. Ito sila yagapati. Kung sino to ya. Kung sino to ya mga basta. Leader nila ko sana. No. Si Christ ang pamatiin. So sa pagkilala sa Diyos, kinanglan nato ng iya revelations. And He revealed Himself in many ways. Through nature, read the Old Testament, may tingog halin sa langit, sa Mount Sinai, paagi sa nature, paagi sa daguob, paagi sa kilat, paagi sa locust, negative, balaan mo kung anong gusto sang Diyos. 10 plagues, sa plague sa Egypt. Makilala man ng Diyos paagi sa tao, kay Abraham, kay Moses, kay Noah. Makilala ang Diyos paagi kay Isaiah, the prophets. Kagiban nga mga prophets and messenger of God. Pero wala sa nagpakilala kung sino ang Diyos nga mas labaw pa sang saya bugtong anak. That's why sa pagpanaog ni Kristo, gin-reveal niya ang Diyos. Kung sino ang Diyos, tagipusoon sang Diyos, forgiveness of God, nature of God. I have a Father, ako ang anak sang Diyos, padala Espiritu Santo. Tatlo gali ang persona sang Diyos, Father, Son, Holy Spirit. Di naging reveal, wala naging reveal sa nature,
gin-reveal ina ni mismo ni Christ sa iyapon. Baptism, gina-reveal niya. Etc. Damo gin pang-reveal ya na hanungod sa Dios. So, si Kristo among kapupunan sang revelation sang Dios. Wala na sang maglapaw pa sa iya. Tapos na ang revelation sang Dios sa words ni Jesus kag sa iya life. Tapos na. Sino pang madugang abi? Ako? Ma-reveal sa ako ng Dios kay dugangan ko ang gin-reveal ni Christ? O si Saint Mary Alacoque o kung si mga kabataan sa Fatima? Wala na sang idugang nga revelation. Tapos na kay Christ. Kung maidugang pa nga revelation, putang balon, kulang ang kay Christ. Pero hindi kulang kay Christ. Nahatag yan ang tanan. Ang kulang, aton understanding sang iya revelation. So hindi kulang ang substance. It's already there. Araan ng tanan sa ginpanghambal ni Christ. Ang kulang is to understand. That's why padalang Espiritu Santo, hambal ni Christ. Padala kong Espiritu Santo sa inyo para mahangpan nyo na. That's why, wala nagadugang. So, hindi na kamo magdugang. Nga, Father, may gin-reveal sa ako ng Diyos. O ano na, mangamuyo kita. Dugay na na. Hindi na ya dugang. Nga, Father, ma-convert kita kano. Dugay na na. Tiyempo pa na ni Jonah. Wala ka sa gindugang da. Wala ako gina-water down o ginadano. I mean to say, sunda lang balatanan sa Bible. Enough nga masanctify ka. O galing, naamo na ni ang sunod, para madugangan kag mapadasig ang aton understanding, not the substance, but the understanding of the substance of the truth of God, ginaalaw ya ang private revelations. Ang private revelations, ginapili ang tao subong, not to add to the revelation of Christ, but to clarify the revelations of Christ, divine mercy. Ara naman ang divine mercy. Pero kasi sino ginpili iya? Saint Faustina. Conversion, kakinanglan sa kalibutan, conversion, peace. Padalaya iya Aloy, Our Lady of Fatima. Ara naman nada, pero gina-emphasize lang along the history. Kagang iban nga mga messages, kag ginapili iyang tao. In fact, kada pulo ka tuig sa pattern sang Dios, may ginapili siya nga tao. Na-reveal niya mo naman niho divine mercy. O ano naman Sacred Heart. Muni kinanglan sang tao ari rosary na gina-reveal yan na niya si ang akon mama Immaculate Conception. Dugay na ng Immaculate Conception long before, pero gin-reveal lang along the way. Yang mama ko Assumption, Assumpta est sa langit. Dugay na na. Pero mga private revelations nga gin-dogmatize, gin-officialize ang church. Wala sang gindugang. That's why kung may revelation sa inyo at this time, at this part of our history, salvation history, it's not a public revelation. It's a private revelation. And the purpose of private revelation is not to oppose the revelations of Christ or to go against the revelation of Christ or to discredit the revelation of Christ or to add to the revelation of Christ or to subtract to the revelations of Christ. It is to specify the difficult revelation and to concretize it and even emphasize it, a part of that public revelation, official revelation, revealed to you, private revelations, because you are chosen by God to emphasize that particular attributes of God and that particular promise or plan of God. That's why delikado kung ikaw pilion sang Dios. Para sa akon delikado, of course, namian ng iban kay delight, privilege. Pero delikado in a sense, konbertaron ka gid. Basta butangan ka kag receptacle ka sang message, you will change your life. Kag hindi lang change ang life, testingan ka. Kag hindi lang testing haling sa tao, itempt ka ni Satan.
putangan niya kasang obstacle sa tanan-tanan nga hindi mo ma-fulfill ina, hindi mo ma-reveal ina. Halin sa highest position sang church kag sa ano ginatestingan kagid. Kaysa criticize ka, worse ang balong ka, buang ka, kay tilain ang imo pangambal mo. May nakita kay mo nga wala nila nakita, i-persecute ka. Pero kung ikaw ina, ang private revelations, kag iya na sang Dios, kag faithful ka sa iya, gapamati ka sa iya leadings, wala sila mahimo. Kay suportahan ka gihapon sang Dios, kag tatapon ka sang Dios. Kapid sang revelation, suffering. Tanawan ninyong ginpang-reveal ni Dios, nag-suffer gid sila. Halin sa panulay, obstacles, halin sa tawo, kay ti ang message usually is against sinful inclinations ang tao. Kagalin man mismo sa imo self, imagine na ikaw ang receptacle, hindi ka tinlo, sudlan ka sang tinlo nga tubi, pero ang cup higko. Kung ako sudlan sina, maaway siya sa akon. So, imo mismo self, imo weakness. Nya, Lord, kapoy na ko, lakat. Lord, matulog ako, bugtaw. Imagine na, mag-resist ka, kati human nature mo weak. Sudlan ka karon sang message, sudlan kasi ng private revelations. Tama ka, budlay. That's why bulahan ang may mga private revelations. Of course, ang simbahan ang mo nag-check sa ng private revelation sa iya authenticity. Hindi ikaw. Hindi ka mag-check. Kundi may ma-check. Kalo ay mga ikaw, tapos ikaw ma-prove kag maghambal nga sakto ako. No. Ginahatag sang Dios, pero may ma-check. May ma-authenticate. May verify sa imo revelation. Kung kapasar, then officialize ang church. So, expect damo nga mga revelation subong, iban authentic, iban hindi authentic. Kung kaisa, kung na-oppose ang church, ginatagaan ka sang Diyos ang power to do miracles. Kaya ang miracles, sign ina, hindi na end in itself, kundi sign na the Lord is with you. That's why makahimo ka miracles. Kaya naghambal ang Diyos. Iban nga tao hindi magpati sa imo, pero I help you. Tagaan ta ka power to do miracles. Para ma-affirm, kag ma-confirm nga I am with you and the message is from me. Okay? So, we use science, natural, pero tama siya kalimitado. We need faith, revelations. Thank you, Lord. Ang mata namon di kakita, pero ginayo mo. Kag sa pag-ayo mo, gintagaan mo kami suga. Makamuklat amon mata, kag tungod sanag makita. May mga tao nga nagamuklat, hindi makakita, tungod dulum. That's why science without faith is like walking in the dark, because the eyes are open but the light is closed. That's why we need science eyes, but we need faith. Kaya kung may faith, makita mo ang realities of life. Amen. Father, yours is the morning and yours is the evening. Let the Sun of Justice, Jesus Christ, shine forever in our minds and in our hearts, and draw us to that light, your revelation, where you live in radiant glory. This we ask through Christ our Lord. Amen.